Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa mga bunga. Pag-uusapan po natin yung mga nutrients na kailangan ng halaman during flowering and fruiting stage. At isi-share na rin po namin sa inyo yung isang sikreto para tuloy-tuloy po yung bunga ng ating mga tanim. Coming up. Ito po yung aming kitchen garden kung saan nagtanim po ako dito ng iba't ibang klase ng gulay. Kung makita niyo po tuloy-tuloy yung bunga ng tanim kong sitaw, mamaya i-explain ko po sa inyo ano po yung simpleng paraan ng ginagawa ko para tuloy-tuloy po yung pagbubunga ng mga sitaw. So ngayon pag-usapan muna natin yung mga nutrients na kailangan po ng mga halaman para dumami po at tuloy-tuloy yung kanyang mga bunga. Bago ko po ituro sa inyo yung mga nutrients na kailangan ng halaman during flowering and fruiting stage, pag-usapan po muna natin yung dalawang stages ng mga halaman. May dalawang stage po yung mga halaman, yung vegetative stage tsaka flowering and fruiting stage. Mula po pag seed germinate, yung pagbiyak po ng mga seeds, paglabas po ng ugat ng cotyledon, yan po yung simula ng vegetative stage hanggang sa bago po siya magbulaklak. Then pag nagbulaklak na siya hanggang sa pagbunga, yan naman po yung tinatawag nating flowering and fruiting stage. Magkaiba po yung nutrients na kailangan ng mga halaman sa dalawang stages na yan. Sa vegetative stage, nangangailangan po yung halaman ng mas mataas po sa nitrogen. Kailangan niya po kasi pagandahin yung kanyang mga dahon para mabilis po siyang lumaki, maganda yung kanyang paggawa ng pagkain kasi dito po sa mga dahon gumagawa ng pagkain yung mga halaman. Then kailangan niya rin po dito sa stage na to ng phosphorus para gumanda po yung kanyang root system, mas maganda po yung pagsipsip niya ng nutrients tsaka ng tubig dun sa lupa. Sa flowering and fruiting stage naman, dito magbibigay na tayo ng mataas po sa potassium. Kung pagbabasihan po natin yung sa chemical fertilizer para mas madali natin maintindihan, during vegetative stage, nagbibigay po tayo ng urea, yung 4600, yun po ay mataas sa nitrogen para gumanda po yung mga dahon. Pero during flowering and fruiting stage naman, makikita po natin yung ibang farmer nag-a-apply ng single element, yung 0060, 0% nitrogen, 0% phosphorus, tapos 60% ng potassium. So yun na po yung fertilizer na ginagamit nila. Napakataas po ng content ng potassium, 60%. So 0060, yan po yung potash. Sa mga nag-organic naman, pwede po tayong mag-apply ng compost, yung mga pinabulok po na balat ng gulay, balat ng prutas. So yan din po yung pagkukunan natin ng potassium. Kung yan po yung content ng inyong compost, makakakuha po ng potassium yung ating mga halaman. Then kung meron naman po kayong concoctions, pwede tayong mag-spray or magdilig ng fermented fruit juice. So yan naman po yung concoction na mataas sa potassium. Yung potassium po nakakatulong para paramihin po yung bulaklak ng ating mga tinatanim. Kapag ka na-pollinate po yung mga bulaklak na yan, magiging bunga. Kaya kapag ka marami pong bulaklak yung ating tanim, expect nyo po marami rin po tayong maha-harvest. Then itong potassium nakakatulong po para i-improve po yung lasa ng ating mga gulay, ng ating mga prutas. Then nakakatulong din po yung potassium para patamisin yung mga prutas. During flowering and fruiting stage, very common po sa mga halaman, sa mga tanim po natin, yung tinatawag na premature bud drop. Kung meron siyang calcium deficiency, madali pong malaglag yung mga bulaklak ng ating mga tinatanim. So kailangan meron po tayong binibigay na calcium para tumibay po yung kapit ng mga bulaklak at ma-pollinate sila at maging bunga. So ako po pinapractice ko kahit vegetative stage pa lang nag-a-apply na po ako ng calcium. Kasi calcium lang po yung nakaka-penetrate hanggang cellular level. Tapos napakarami niya pong benefits, nakakatulong siya para patibayin pa yung ating mga halaman. Then nakakatulong din siya sa mga bulaklak para hindi basta-basta malaglag. So tandaan po natin, kailangan magbigay tayo ng potassium tsaka calcium during flowering and fruiting stage. Now ngayon i-share ko naman sa inyo kung paano ko napaparami at na papatuloy-tuloy yung pagbubunga ng aking mga gulay. So ito po natutunan ko sa isang farmer. Kailangan po i-harvest natin yung mga bunga na harvestable na. Kasi pag hayaan po natin siya mag-mature, iikli po yung buhay ng mga tanim, 'di ba? Siguro narinig niyo na po sa mga matatanda, wag daw natin patatandain yung bunga ng okra kasi mabilis pong tumanda yung puno, which is true kasi yan po yung nature ng mga halaman. Kapag ka nag-matured yung seeds dun sa mga bunga, yan po yung palatandaan na malapit na po siyang mamatay. Kaya nagpo-produce siya ng panibagong binhi
para tuloy-tuloy po yung kanyang generations. So kailangan pitasin na po natin yung harvestable na. So tulad po nito, medyo malalaki na yung buto sa loob. So kailangan mapitas na po natin siya. Huwag na natin siya patagalin para hindi po tumanda yung bunga, hindi rin po umikli yung buhay ng ating mga tanim. So dito po sa sitaw, mga 20 days mula po sa kanyang pagbubulaklak, bibilang po kayo, yun na po yung matured na bunga. Pero pwede naman natin siya makita physically. Kung makita nyo po na medyo nagbubukol-bukol na yung mga buto sa loob, kailangan na po natin siyang pitasin. Huwag na natin siyang patagalin pa kasi magmamatured yung seed sa loob. Pero ako mas prefer ko po yung ganito na sitaw. Hina-harvest ko na kasi medyo crunchy, medyo malutong po yung sitaw na ganito pa lang. So itong section na to, dyan nakatanim yung mga sitaw. Halos dikit-dikit pa nga po yung pagkakatanim ko. Pero kung makita nyo po, sobrang dami ng bunga. Halos araw-araw po ako dito nakakapagpitas ng mga sitaw. So maliban po dun sa dalawang fertilizer na binanggit ko kanina, yung calcium at potassium, ang isang sekreto din po dito yung pagpapataba natin ng lupa. Yun po kasi yung pinaka-susi dito, no? Yung soil biology. So kapag ka mataba yung lupa, expect po natin mataba din yung ating mga halaman. So yun po yung pinaka-concept behind ng organic farming. Patabain po natin yung lupa, tapos yung lupa na po yung bahala magpataba ng ating mga halaman. Then tungkol naman po sa pest management, ito natutunan ko po sa isang doctor from UPLB. Itong mga halaman, meron po silang resistance sa mga disease tsaka sa mga peste. So kailangan lang po natin sila patabain, palusugin para meron po silang panlaban sa mga sakit, no? Tulad din po sa tao, kapag mataas yung resistensya, hindi po sila basta-basta nagkakasakit. So kapag mataba yung ating mga halaman, bihira din po silang tamaan ng mga peste. Then nakakatulong din po yung pag-apply natin ng mga beneficial microbes, no? Paramihin natin sila para malabanan po nila yung mga bad bacteria. Then para naman po sa mga peste na insekto, kailangan din po natin paramihin yung mga kakamping kulisap, no? Yung mga beneficial insects para paalisin naman po yung mga peste na insekto. So ang ginagawa ko po dito sa aking garden, gumagawa po ko ng flower garden para mag-attract po ng beneficial insects, para mas marami po sila compared dun sa mga peste. Kaya kung makita po natin, very minimal po yung ginagawa kong pest management kasi natural po yung pamamaraan. Napapadami ko yung beneficial insects para itaboy yung mga bad insects. Tingin niyo po very helpful information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kung meron pa po kayong mga katanungan, mag-iwan lang kayo ng mensahe sa ibaba at susubukan po natin sagutan isa-isa. Kung gusto niyo pa pong matuto na iba pang mga farming tips, click nyo lang po yung mga videos na lalabas sa inyong screen. Maraming salamat po. Happy farming!